Glory to God. Ano? Ayan, okay. Sa umaga pong ito, narinig ko parang Teacher's Day, ano? Alam niyo, Dedication Day. Naalala ko po yung aking pong tatay, teacher siya. Pagka naalala ko yung mga guro, naalala ko yung tatay ko at saka yung father-in-law ko. Kasi yung father-in-law ko, teacher din po siya. Actually po, nung time na merong 3 professional na namatay sa lupa at umakyat sa langit. Yung isa po ay isang abogado, yung isa ay isang arkitekto, at yung isa ay isang guro. Ngayon, pag-akyat po nila doon sa langit, ito pong 3 namatay na ito, tinanong po ni San Pedro, yung arkitekto, bakit kita papapasukin sa langit? Sabi niya gano'n, madami akong building na pinagawa. Madami akong mga structure na dinesign pagkaganda-ganda. At ako'y naging tanyag na arkitekto doon sa lupa. At madami akong natulungan na mga ihinyero doon at nabigyan ng hanap buhay. Maganda. Sabi niya gano'n sa arkitekto. Ngayon, kinausap niya na may abogado. Bakit kita papasukin sa kaharian ng langit? Ako po isang batikang abogado. Madami kong pinanalong case. Madaming mahirap akong natulungan, nanalo yung mga case nila. At sila po madaming nakalaya sa bilangguan dahil sa akin. Magandang nagawa mo sa lupa. Eto na, si teacher, isang guro. Sabi niya ganon, bakit kita papapasukin sa kaharian ng langit, guro? Sabi niya ganon, ako po ang nagturo sa 2 ito. Itong arkitekto at saka abogado. Okay. So, yun po. Kaya ang guro po, napaka gandang profesyon yan at talagang, kung hindi dahil sa kanila, siguro wala tayong good manners ngayon and right conduct. Kaya pasalamatan natin si Lord sa kabutihan niya sa mga guro. Amen. Sana dumating yung pagkakataon na sila ay i-bless ng gusto ni Lord at bigyan ng matinding paggalang. Alam niyo po, nung elementary, talaga yung pagka sinabing guro, nire-respeto yan. Talagang ang gala, ang saludo namin nandun. Kaya, congratulations po sa mga gurong ide-dedicate ngayon. Amen. Woo! Glory to God. Woo! Alam niyo, pagka ganitong linggo, napakahirap gumising, Pagka lalo na pagka sa gabi, hindi ka nakatulog, puyat ka, ang hirap gumising. Pagkatapos naalala ko yung isang tao dun sa Singapore, sabing gano'n ay, gising na. Magpupunta tayo sa church. Ay, hindi. Sakit ng katawan ko At pagod ako mamaya na lang. Inaantok pa ako. Hindi. Kinakailangan pumunta tayo sa church. Gumising ka na. Ayokong tinatamad ako. Ayokong pumunta. Ayokong mag-church Hindi pwede. Kinakailangan pumunta ka doon. Ikaw ang pastor. Ikaw mag-preach. So, ganun. Amen. Praise God. Salamat po sa kabutihan ng Lord. Amen. Thanks God sapagkat Sunday po ngayon, pagka ganitong Sunday, dapat ang attitude natin at saka yung feeling natin, kinakailangan excited na tayo. Bihis tayo na maaga, punta na tayo sa church. Oh Lord, it's the Lord's Day. Attend ako ng service. Okay. So, yun po. Ngayon po, tinatawag na freedom, di ba? Independence Day ng Republic of the Philippines. Pag-pray natin sa salita ni Lord. Panginoon, maraming po salamat sa iyong salita. Salamat po sa iyong kabutihan. At ngayon po ay pag-uusapan namin ang ibig sabihin ng freedom, O God. Salamat po sapagkat ang bansang Pilipinas ay tinawag mo na maging malayang bansa. Malaya kaming nakakapagpuri, nakakapag-awit sa iyo. Malaya kaming nakakapag-share ng iyong gospel. Nandito ang freedom of expression sa Pilipinas. Halos lahat ng sabihin ng tao nandun, malaya siya, Panginoon. Ngunit Lord, salamat po sapagkat dito po sa salitang aming pag-uusapan ay binigyan mo kami ng laya sa aming pagkakaalipin, Panginoon. So Lord, i-bless mo ang iyong salita at hayaan mo po na ang iyong banal na Espiritu Santo ang siyang sumaklob sa salita mo at magturo at magbigay ng instruction sa amin, Panginoon. Salamat po, Lord, sa iyong kabutihan, Lord. In Jesus' name, amen and amen. Ang ating pong pag-uusapan ngayon ay tungkol sa kalayaan. Di ba? Today is Independence Day. At
Ilang taon na ba ang Republika ng Pilipinas ngayon? Sino nakakaalam? 1898, 100 plus na mahigit, ano? 118. Oh, malayo na. Malayo nang narating ng Pilipinas. Actually, nung panahon pa ng Spain, nandun, yung mga karsada, nandyan na, nagawa na. Pero, praise God, nung umuwi kami dun sa Ifugao, dahil si Mrs. taga Ifugao, yung mga karsada maganda naman na. Naayos naman at although merong ginagawa, pero sabi po ng isang commentator dun sa radyo, dapat nga ginto na yan. Dahil ang Independence Day natin, 1898 pa eh. Nandiyan na yung mga karsada na yan. Pero praise God, merong mga improvement tayo nakikita sa Pilipinas. Nagiging maganda yung karsada. Although nandun yung traffic, 3 hours. Pero soon, ayusin ni Lord yan. Kasi may mga Kristiyanong katulad nyo at katulad natin na nagpray-pray dito sa bansang ito. Maganda yung panawagan ni Pastor, pinagpray natin yung ating bansa para magpatuloy tayo na maging malayang bansa. Amen. So dito po sa Galatians chapter 5, verse 1, 13 to 26. So, ang tema po ng aking i-share sa inyo is yung tinatawag na calling in our freedom. Paano kaya iyon? Tinawag sa pagkakalaya. Calling in our freedom. Alam niyo po yung bilanggo, di ba? Yung isang bilanggo, pagka nakakulong siya, wala siyang kalayaan na gawin ng kanyang sarili. Although dito sa Pilipinas, ewan ko ba kung bakit yung mga preso ay malayo, nakakapag luto ng shabu dun sa loob ng ng preso, at yung iba meron pang wifi ba? Kakaiba, no? Malaya yung preso. Pero yun ang hindi ko maintindihan kung bakit dito sa Pilipinas yung mga preso bilanggo nakakagawa pa sila ng di maganda doon sa loob ng bilangguan. Pero pagka sinabi kang preso o alipin, slave, wala kang kalayaan, wala kang freedom. So ngayon, tayo dati-dati nung wala pa tayong relationship kay Jesus, tayo yung mga alipin. Alipin tayo ng kasalanan, alipin tayo ng mga bisyo, alipin tayo ng kung ano-ano dumadating sa buhay natin. Pero nung nagkaroon tayo ng acceptance kay Jesus, nagkaroon tayo ng freedom. Now, hindi na tayo slave o alipin ng kasalanang ito. Ngayon, balik tayo sa bilanggo. Itong mga bilanggo, wala silang freedoms. Hindi sila malaya at hindi sila, ano man ang gusto nilang gawin, hindi nila basta-basta magawa dahil malaya sila. Pero yung mga bilanggong pinalaya, di ba tatawagin yan, ikaw ay malaya na. Pagka yung bilanggo pinalaya na, papalayain siya, sasabihin sa kanya, malaya ka na. Huwag mo nang gawin ito, huwag ka na ulit papatay, huwag ka na ulit gagawa ng kasalanan, gawin mo to, gawin mo to, gawin mo to, and then, at wag ka nang bumalik dito. So, yun ang calling niya. Inuutusan siya na wag niya nang gawin yung mga bagay na ginawa niyang luma noon. Para sa ganon ay hindi na siya maging bilanggo. Sa mga Kristiyano, binigyan tayo ng kalayaan ng God. Ikaw ay pinalaya sa pagkakasala, ako at ikaw, sa mga bisyo, sa mga umalipin sa atin, pinalaya tayo because of our Lord Jesus Christ. Sabing ganon ni Paul, actually itong book na ito, ang author nito si Paul, at ito ay sinulat niya sa Galatian Church. Yung Galatian Church po majority ng member doon karamihan ng member doon ay mga hentil. At dito sa church na to, pinag-usapan nila, masyado silang naging alipin ng kanilang tradisyon patungkol sa mga batas yung bang sa kanilang mga old tradition, sa kanilang paniniwala. At yung iba ay talagang nung mga araw na yon ay masyadong mainit yung diskusyon about dun sa law ni Moses na lagi nilang tinatanong at ayaw nilang bitawan yon at lagi nilang
naaalipin sila doon. So ngayon, naging sila, bondage ng law na ito. Naging alipin sila at kaya nga itong si Paul, sabi niya ganon, ano ba kayo? Hindi niyo ba alam na kayo ay pinalaya na ni Jesus? Hindi niyo ba alam na kayo ay hindi na alipin? Hindi na kayo dapat maging alipin pa ng batas na ito sapagkat binigyan na kayo ng freedom dahil sa pagkakamatay ni Jesus. So, sabi nga ni Paul, panindigan nyo ito. Panindigan nyo itong tawag na ito na kayo ay malaya na. Huwag kayong magpadala. Di ba ang mga Pilipino, madami din tayo alipin din ng ating mga tradisyon eh. Mga tradisyon natin na namana doon sa ating mga ninuno. Na kung minsan, huwag kang magwawali sa gabi dahil mawawalang swerte. So, mga tradisyon yan na, o mga superstitious belief na ating natutunan. So, may mga bagay tayo na sa ating pamumuhay, may mga practices tayo na kung minsan, nagbibigay ng alipin sa atin. Hindi tayo makalaya doon. Pero sabi ni Paul, dahil nga kay Jesus, nagkaroon tayo ng freedom, kalayaan. Freedom na maging malaya sa mga ito. Kung kaya, naalala ko itong mga merong kwento sa during the times of yung sa TV, yung mga roots, 'di ba? Yung mga slave doon, talagang kawawa sila, yung bang wala silang rights, wala silang freedom, nire-rape sila yung mga babae, yung mga itim, 'di ba? Mga sila, black sila. So, yun, katulad pero dumating yung time na nagkaroon sila ng kalayaan sa slavery. So ngayon, ito naman si Paul, sinasabi niya ganun. Basahin natin dito sa verse 1, sabi niya ganon. Sabi ganon, it is for freedom that Christ has set us free. Stand firm then and do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery. Okay. So ngayon, malaya tayo mga kapatid. Kaya nga inawit natin, I'm free to be a servant of, malaya tayo. Kumbaga sana hindi na tayo bondage o alipin pa ng ating mga nakaraan. So, free tayo. Ngayon, sabi ni Paul, itong kalayaan na to binigay sa atin. Sabi niya gano'n. Kaya sabi niya dun sa mga Galatians, sabi niya gano'n, ine-urge niya, sabi niya gano'n, stand firm. Maging matatag kayo, maging matibay kayo sapagkat ang kalaban nandyan eh. Kumbaga sana yung mga nakaraan natin, kung minsan binabalik-balik niyan at inuungkat-ungkat. Pero ngayon, meron tayong authority doon na sabihin sa kanya, I command you to go. Malaya na ako, hindi na ako alipin. So, panindigan natin yung ating kalayaan. Okay. Sabi niya ganon. Ini-urge niya yung mga sabi niya ganon, ni Paul, sabi niya ganon, sa verse 13, punta natin sa verse 13, sabi niya ganon, you, my brother and sister, were called to be free. So, yun nga, tinawag kang malaya, but do not use your freedom to indulge the flesh. So, ibig sabihin nun, yung mga old nature na ginagawa natin nun, hindi na tayo dun eh. Wala na tayo dun. Ibig sabihin binura na ni Lord yun, yung mga nakaraan natin. Dahil malayan. So, sabi niya, huwag na natin balikan yun. Ngayon, sabi niya gano'n na ano ang dapat natin gawin? Ito nga yung calling sa atin. Calling ni Paul, sabi niya gano'n. Sa verse 13, sabi niya gano'n. You, my brother and sister, were called to be free, but do not use your freedom to indulge the flesh. Rather, serve one another humbly in love. So, ang unang sabi niya gano'n, dahil malaya tayo, ang calling niya sa bawat isa, i-serve natin ang bawat isa na merong pagpapakumbaba at merong pag-ibig sa ating mga kapatid. Okay, ngayon. Balik tayo doon sa Singapore ngayon. Alam niyo doon sa Singapore, majority po ng members doon ay mga domestic helpers. So, ang ginagawa nila doon, pagkalinggong ganito, doon lang yung time na nakakapag-unwind sila, nakakapag-relax sila, at yun lang yung time na walang nag-uutos sa kanila na gawin mo to, gawin mo to, gawin mo yan, gawin mo yan. Kasi, dahil
from Monday to Saturday, ang laging naririnig nila utos ng kanilang mga amo. So ngayon, dumating yung time doon sa kasi pagka meron kaming service doon, magi-start yun ng 11:30 at matatapos ng 12:30 ng tanghali. 1 hour lang yun. Ganun lang kalimitado ang aming oras doon. Hindi katulad dito, pwede ka mag-preach hanggang 5 oras. So, sobrang laya. Ganun kalaya ang Pilipinas. Doon talagang hinahabol mo yung oras sapagkat doon talagang after nung isang oras sa kanila talagang yung time pera yan sa kanila. Okay, balik tayo doon sa domestic helper. So, yung mga taong ito, laging instruction, command ang naririnig nila. So, ngayon dumating yung time na na pagkatapos ng service namin, merong isang kapatid doon, sabi niya ganon, Brother Dado, ano ba yan? Sabi niya ganon, eto na. Kasi sa church, hindi nawawala yung complain Hindi nawawala yung normal sa church yun, yung may complain Yung church na walang complain, hindi daw healthy yun Kinakailangan parang mag-asawa yun. Yung mag-asawa, pagka hindi sila nag-aaway, hindi healthy ang relationship nun. Kinakailangan mag-away pa kayo. Pero, siyempre, nandun naman yung love. Okay? Siyempre, pagka nag-away kayo, wag nyo nang pahintulutan pa na yung gabi, lumampas nang hindi kayo nagpapatawaran. Magpapatawaran yan. So, ganon. So, ngayon, balik tayo doon sa Singapore. Sabi nga ganon. Brother Dado, pag dadating tayo ng umaga dito, kakain tayo sa table, at pagkatapos, kasabay natin itong mga kapatiran natin, mga English service, lahat ng Indonesia, lahat ng Indian service, lahat ng ibang language, lahat ng mga nationality. Kuminsan, umaga, kasabay namin kumain yan, doon sila nagbre-breakfast, may dala silang pagkain. Pagkatapos nun, aakyat na sila, mag-attend sa kanilang service. Pagdating ng tanghali, pagkatapos po ng 12:30, kakain po kami doon. Meron kaming tinatawag na fellowship. Kumakain kami, nagsasalo-salo kami, at pagkatapos nagsisharing kami. Pero bigla na lang may sumulpot na isang complaint doon. Kaya lang, Brother Dado, sabi nga ganon. Pastor Dado, sabi nga ganon. Bakit sa tuwing tayo ang mahuhuling kumakain, lagi tayong nag-iimis, nagtatapon ng basura, lagi tayong nagmamap dito, lagi tayong nag-serve sa kanila. Itong mga kasama nating ito, mga domestic helper sila, inuutusan na sila, magmula Monday hanggang Saturday, pagkatapos dito, sila pa rin ang mag-iimis ng kinainan ng mga taga-ibang service. Oh, merong kaaway na pumapasok, masakit sa tenga. So, eto ng kaaway, So, sabi ko gano'n sa kanya, alam mo kapatid, ipakita natin na sa kanila na kahit na tayo mga domestic helper, makikita pa rin natin yung love sa kanila. Pakita natin na nililinis natin ito, tuloy pa rin natin na tayo ay maglinis ng church, tapon natin ng basura, ilikpit natin yung kinainan nila, and from there, dahil naman yung blessing na ginawa nila sa atin, binless tayo ng Singapore, binigyan tayo ng hanap buhay, at katunayan, itong church na to, nakakapag-serve tayo, meron tayong freedom, malaya tayo, maganda, carpeted yung ating pinagsisilbihan, hindi tayo pinababayad, itong maliit na bagay na to, na maglikpit at mag-imis at magtapon ng basura, sabihin na lang natin, salamat Singapore, sapagkat binigyan mo ko ng work. Ayaw nga pastor. So, naging attitude nila yon. Na after na kakain, sige na, kahit na napapagod ako Monday to Saturday, likpit pa rin. I will help and support this church. So, naging attitude nila yan. So yun po ang naging service na ginagawa ng ating mga kapatid doon. Kaya sabi nga ni Paul,
serve one another with humility, with humbly in love, sa verse 13. So, yun po ang naging experience ng mga kapatiran natin doon. Bagamat sila ay domestic helper, naglilingkod pa rin at nagseserve sila doon, na hindi nila tinitingnan na kahit na mababa yung kanilang antas ng trabaho doon, nandun. Yung puso nila bukas pa rin na mag-serve sa mga tao. So, ganun din, ang appeal ni Paul sa mga Galatian. Habang nagseserve tayo, kung ano man ang ginagawa natin sa loob ng iglesyang ito, ano man ang calling natin, continue na mag-serve tayo na merong humility sa ating puso. And the Lord will reward us. Amen. Alam niyo, kung reward lang ang pag-uusapan, sa aming pamilya, blessing na yung hindi ka magkasakit. Maging healthy ka, at walang na-hospital, it's a blessing from the Lord sa aming pamilya, sa mga anak ko. Yung bigyan ka ng bahay, it's a blessing from the Lord. At salamat sa People of Grace na nagkaroon kami ng plot doon sa Singapore. Nandun sina Manman, sina Irene, si Brother Warner. May bayanihan spirit doon. Actually, nung lumipat kami from Ang Mokyo doon sa binigay ni Lord na plot sa amin doon, sila yung naghakot ng ng gamit namin doon. Taga People of Grace. Sila din na nag-pray over doon sa place na yon, sa Topacio Center. Sila na rin ang nag-dedicate ng bahay na yon. So it's a blessing na meron tayong mga kapatiran na mga katulad nyo na tumutulong sa kapwa kapatid. And that is a service kay Lord. Amen. So ngayon, blessing yun. Ay, binigyan kami ulit ng property dito sa Mandaluyong. It's a blessing from the Lord. Lahat ng ating natatanggap blessing ni Lord dahil sa magandang service nating ipinapakita sa ating mga kapatid. Yun yung tinatawag na reward. Meron kang reward, gantimpala. Pero ang reward ay hindi natatapos dito sa lupa. Ang reward nag-extend yan doon sa langit. At pagpunta mo doon, dahil sa service mo, dahil sa calling mo, na mag-serve sa tao with love, meron kang crown of righteousness na nakahintay doon. At yun ang pag-ukulan natin ng pansin. Nakahabang tayo nagseserve dito sa lupa, huwag nating intindihin yung mga material na bagay na matatanggap natin kay Lord, pero yung mga spiritual blessing na matatanggap natin at blessing na nagmumula sa God, yun ang pag-ukulan natin ng panahon. Kaya yung mga service na ginagawa natin dito, mabubuhay tayo ng from 70 to 80 years, sabi sa preaching ni Pastor Edward noon, pagka meron nung namamatay, laging nababanggit sa preaching yung pagka binigyan ka ni Lord ng 70 to 80 years na buhay, na maglingkod dito sa lupa, it's already a blessing. 70 to 80 years. Kung ikaw ay umabot ng 90 years old, naalala ko yung sabi namatay na Lee Kuan Yew, 92 years old siya namatay. Sa tuwing gigising siya, sabi niya ganon, it's a bonus. Bonus yun. So, tayong mga Kristiyano, magkakaroon tayo ng 70 to 80 years na nabuhay o maaring higit pa. At kung lumampas tayo sa 80 years, it's a blessing na lumampas tayo ng 80 years old. Blessing yan. Kung kaya't ang buhay natin dito sa lupa temporary lang. Hindi permanente. So, ang buhay natin ay parang isang kawad ng mikropono. Itong kawad na ito, kung tatanggalin ko ito, ang buhay po natin dito sa lupa, pagpalagay natin ng itong part na to, ito yung 70 to 80 years nating ipamumuhay sa mundo. Ito. At ipagpalagay natin na itong kawad na ito, infinity, mahaba, hanggang doon, walang katapusan. Yun po yung ating i-experience after ng ating buhay dito sa lupa. That is forever, eternal, walang hanggan.
So, imagine, no, itong ating pag-serve dito sa lupa, ito lang. 7 to 10. Yung iba nga, naiinip na eh. Oh, 80 na ako, 70 na ako. Hindi nila alam, pagka namatay sila, forever na yon. Ngayon, kung wala kang Christ, doon ka sa impyerno, sorry to say, yun lang ang ano eh, doon ka sa hell. Doon ang punta ng mga taong walang Christ. Doon sila sa hell. And that is forever and ever, ever. Kasi ang tao is spirit. Eternal yung spirit ng tao that is walang kamatayan. Ang namamatay lang sa atin ay yung ating katawan. Yun ang naaagnas, nabubulok. Pero kung meron kang Christ, yun, forever and ever ka, dun kasama natin siya dun sa langit. So habang nandito tayo sa lupa, sabi nga ni Paul, serve one another humbly with love. So, patuloy tayo mag-serve kay Lord. Ano ang calling natin? Saan tayo tinawag? Gawin natin habang nandito tayo sa lupa. And after that, merong reward dyan. Sabi yan, well done, thou good and faithful servant. Enter thou into the joy of the Lord. You have been faithful in little things, I will make you ruler of everything. Yun po yung sabi sa book of Matthew. So, dito sa lupa, let's enjoy dito. Although merong mga challenges, may mga hamon dito, merong kalaban tayo nandyan, pero dadating ang time, face to face, mamimit natin itong Jesus na to. At face to face, makakausap natin. At face to face, tayo magkakasama dun sa eternity, sa walang hanggang. Wala nang hanggang, wala nang sakit, wala nang problema, wala nang magluluto ng shabu sa bilangguan, wala nang magkukorap doon. Kasi forever doon, kasama natin si Jesus. Kasama natin mga kapatid natin. At yung mga sad face, yung mga, kung nakikita nyo dahil 70, 80, kumukulubot na yung mukha ko Meron na ako rin doon, magiging maganda kayo, beauty, fresh, sariwa, at nakikita yung glory ng God. Bibigyan pa kayo ng glorified body ni Lord na kailanman hindi na masisira. Amen. So, sabi nga nun, serve. Sige po, palakpakan natin si Lord. Sabi nga nun, habang nandito sa lupa, in-urge ni Paul yung mga Galatian, okay, serve. Serve tayo one another humbly in love. Kaya nga sabi niya doon sa verse 13, di ba? Tapos tinuloy niya pang ganun sa verse 14 na love your neighbor as you love yourself, di ba? So, kung paano natin minamahal ang ating sarili, ganon din ang ating mga kapitbahay. Ituloy natin. Kanina nga sabi ng awit, love, love, love. Tayo'y magyakapan. Yakapan ba yan? Love, love. Ay, magmahalan. So, yun ang love, love, love. So, yun ang yung awit. Yun ang terminology kasi ng mga Kristiyano, yung salitang love. Kasi tayo'y nagkaroon ng salvation, ng kaligtasan because of the love of Jesus Christ. O, nakita ko si Brother Warner. Naalala ko siya nung nandun po kami sa Tuapayo, nung naglipat kami, siya po yung nag-assemble nung tulugan ni Daniel at saka ni David. Kaya thank you, Brother Warner. God bless you. Okay, so yun po ang bakit ginawa yan ni Brother Warner? Because of his love. I am his brother. At maaari, hindi lang sa amin niya ginawa yan, maaring sa iba din dito, sa inyo ginagawa din niya. O maaring kayo, dahil sa love na pinapakita niya sa mga kapatid, ine-extend niya yung tulong. So, lahat ng bagay na ginagawa natin dito, nagseserve tayo because of that love. So, yun po ang call ni Jesus, ni Paul, doon sa mga taong binigyan niya ng freedom na ikaw at ako, ito ang gagawin mo bibigyan kita ng freedom, you have to, malaya ka na, you have to serve one another humbly with love. So, yun ang urge ni Paul sa mga Galatian. So, ang urge naman ni Lord sa mga taga-people of Grace, ganun din, hindi nagbabago yun. Doon sa mga taga-Singapore, taga-Caloocan, saan ka man pumunta, yun din yung love na yun, dahil doon tayo nagkaroon ng salvation because of the love of God. So, sabi nga ganun, serve one another humbly with love. Okay? Now, pero ito, hindi natin magagawa ito kung wala yung tulong ng Holy Spirit. Kailangan natin yung help at support ng Holy Spirit. So, yun ang pinakaiba natin dun sa mga preso, bilanggong,
nakalaya sila? Dahil sila, hanggang doon lang, na sinabi sa kanila, huwag mo nang gagawin to, huwag mo nang ulitin ito, huwag ka na ulit papatay, huwag ka na ulit magnanakaw. Pero pagka nakalaya sila, kung minsan, bumabalik sila doon sa dati nilang nature dahil walang guidance na nag-uudyok sa kanila na huwag mong gawin to. Pero sa ating mga Kristiyano, nung tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon at sarili nating tagapagligtas, kasama nating tinanggap yung Holy Spirit. Dito makikita natin yung importance at yung power ng Holy Spirit kapag kasama natin siya. Kasi itong Holy Spirit na to, kapag nandun na tayo sa point na gagawin natin ang isang bagay na hindi kaaya-aya sa harapan ng God. Ano ba yung sabi sa Galatians, di ba? Yung pita ng laman, ano yon? Basahin natin dito sa Galatians, di ba? Kung minsan ito, bumabalik-balik ito sa atin eh. Ito, sabi nga gano'n. No? So, sa verse, punta tayo sa verse 15 muna. If you bite and devour each other, watch out, or you will be destroyed by each other. Tuloy natin. So I say, sabi ni Paul, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. For the flesh desire what is contrary to the Spirit, and the Spirit what is contrary to the flesh. They are conflict with each other so that you are not to do whatever you want. So yung ating ang pinakakalaban natin mga Kristiyano ay sarili natin. Kung minsan yung sarili natin, hindi natin masabihin na dumisiplina ka, di ba? Pagka nandun ka na sa isang lugar na sasabihin mo sa sarili mo, dumisiplina ka, Dado. Pero kung minsan si Dado, hindi niya sinusunod yun dahil kalaban niya, hirap na kalaban niya yung sarili natin. Yun ang napakahirap na kalaban. Pero sabi niya Paul, kailangan natin ng Spirit. Kaya nga sabi sa Acts chapter 1, verse 8, but you shall receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you shall be my witnesses. Saan? Sa Jerusalem, Judea, Samaria, and outermost part of the world or earth, sabi nga nun. So, kailangan natin tong Spirit na to, na siyang magagay sa atin para meron tayong pang-counter-attack pagka nandyan ang enemy. Diba? Ano ba ang sabi dito? Sabi nga nun. The act, tuloy natin sa verse 19, ha? The acts of the flesh are obvious: sexual immorality, impurity, debauchery, idolatry, and witchcraft, hatred, discord, jealousy, fits of rage, selfish ambition, dissension, faction, and envy, drunkenness, orgies, and the like. I warn you, as I did before, that those who live like this will not inherit the kingdom of God. Kaya nga, kailangan natin itong, sabi nga nun, tuloy natin, but the fruit of the Spirit, fruit, isang bunga lang siya, hindi fruits. Bunga. Sabi nga na. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such thing, there is no law. So kung ang bunga ng banal na Espiritu ay mananatili sa atin at ating ipatuloy na ipamumuhayan, kailanman hindi tayo matatalo ng ating laman. Kapag tayo ay laging nasa Spirit ng God at lagi tayong handa at kapag nandiyan yung power ng Holy Spirit sa bawat isa sa atin, ano mang attack ng enemy sa buhay natin, hindi siya makakapag-penetrate. Kung kaya't sabi ni Paul, kailangan natin tong Holy Spirit. Kasi itong Holy Spirit ang siyang ating counselor, guidance. Di ba sabi ni Jesus bago siya umakyat dun sa langit, dun sa Luke, sabi niya ganon, wait, maghintay kayo sa Jerusalem kasi I will ask the Father yung pangako niya na mapuspos kayo at mapuspos kayo ng banal na Espiritu Santo. Kaya yung mga believers naghantay sila sa Jerusalem at during that time of Acts, nabaptize sila, nagkaroon sila ng power, nag-speak in tongues sila, at naging powerful sila, naging determined sila, nag-cast out sila ng demon, may sakit gumaling pagka pinag-pray nila.
Because that is the power of the Holy Spirit. Kailangan natin ng power of the Holy Spirit dito sa freedom na binigay sa atin ni Jesus. Hindi pwedeng mawala yan. We need this power of the Holy Spirit. Naalala ko, meron akong nakitang isang news doon, GMA, balita siya. Yung isang pulis, nabugbog siya doon sa Davao. Lugar ni Duterte yun, di ba? So ngayon, naawa ako doon sa pulis, nabugbog siya. Unang naawa ako doon sa pulis, nabugbog siya. Tapos itong si Mayor Duterte, sabi yung ganon, sino ba yung pulis na yan? Papatayin ko yan. Gulat ako, ba't kaya niya sinabi itong itong pulis na to, papatayin ko to eh. Ngayon sabi ko, ba't kaya ito nasabi ni Duterte dito sa pulis na to? Tapos sabi ko, alam niyo ang bandang huli, habang binabasa ko ito, lumalabas na kapag ka ikaw binigyan ng authority ng God, kasi itong pulis na to, meron siyang authority. Authority na nanggaling sa pinuno. Meron siyang authority na ikulong itong mga magnanakaw, authority na gamitin niya para gamitin niya itong power in accordance dun sa tawag ng calling niya. So ngayon habang binabasa ko itong Galatians, ay siguro ito yun. Kasi meron tayong authority binigay ang Holy Spirit. Authority na mag-cast out ng demon, authority na mag-pray sa may sakit, authority na lahat ng authority binigay sa atin sang-ayon, based dun sa calling natin. Ngayon, hindi nyo ba napapansin na kung minsan, itong mga Kristiyano, kapag ka hindi nila nagagamit ang kanilang authority, nagiging talunan sila. Hindi dapat gano'n maging attitude ng Kristiyano eh. Ang attitude dapat natin, kapag ka meron tayong authority, hindi tayo lalabas ng mga talunan. So itong pulis na to, parang lumalabas sa isip ko, ba't lumabas siyang talunan? Nasa kanyang authority. Lumabas siyang talunan. Ba't hindi dapat siyang maging talunan? Dapat ang humuhuli doon sa nambugbog sa kanya. Ang nangyari siya ang nabugbog, hindi siya ang dapat manghuli. So ganun ang mga Kristiyano din. Kung minsan tayong nabubugbog, dapat tayong bumugbog sa diablo. Dapat siyang binobomba natin, devil, you don't have any right dito sa lugar na to, lumayas ka. We can command because of the authority given by Jesus sa atin. So hindi dapat tayo mga talunan, mga kapatid eh. Ibig sabihin, pagka labas natin simbahan na to, taas noon tayong lalakad dito, ay mga victorious Christian, hindi dapat ako maging talunan. Ngayon, kung meron tayong mga Kristiyanong talunan dito, sabihin natin, it's about time na makalaya na tayo dyan. Wala na tayo dyan eh. Wala na tayo dyan sa pagkaalipusta ng pagkaalipin ng kasalanan na yan, pagkaalipin ng pagkatalunan, pagkaalipin ng katamaran, lahat ng kaalipin na. Wala na tayo dyan. Pinalaya na tayo dyan. Then, meron pa tayong power at saka authority because of the Holy Spirit. So mga kapatid, yung privilege na yan, binigay sa atin. Yan yung gamitin natin, exercise natin sapagkat ipinagkaloob sa atin yan ng God. So ngayon, yun ang urge ni Paul sa mga Galatians. Sabi nga, nandyan yung Holy Spirit, gamitin natin. Ganon din sa atin mga kapatid, nandito ang Holy Spirit, gamitin natin yan, at pagka tayo napipil natin na we are depressed, rebuke it in Jesus' name. Ikaw, depression, wala kang right na sa aking buhay. I rebuke you in the name of Jesus. You command. Command you siya para sa ganun na hindi niya i-oppress ang ating pagiging Kristiyano. Alam niyo ang ginagawa ngayon ng enemy, nang o-oppress siya. Dahil nga wala namang tinatawag na possession sa mga Christian. Bakit walang possession sa mga Christian? Yung bang sabihin nila na the devil possess? Sa akin pong paniniwala, wala pong Christian na napopossess. Bakit? Kasi iisa lang ang pwedeng tumira sa puso natin, si Jesus.
Kapag ka tumira na si Jesus sa puso natin, hindi na makakapasok dyan kasi may nakatira na eh. So, ang gagawin ngayon ng enemy, mang-o-oppress siya. So, sa Singapore, ang nangyayari doon, ang kalaban nga doon, yung trabaho. Ang ginagawa ng mga tao doon, trabaho. Hinahabol niya yung trabaho. Sabi nga noon, lagi silang nagmamadali. Magigising ng maaga, kukunin damit. Lagi silang nagmamadali. Actually, dapat sila Singapore, dapat sing. Aawit ka di ba? Sing. Singapore, aawit ka dapat. Nangyayari doon, mga Russian sila ngayon. Russian. Laging nagmamadali. Rush dito, rush doon. So, yun ang nagiging kalaban. Pero, kaya, pagdating ng laging, ang mukha niyan, stress Laging nabusangot ang mukha niyan. So, ganun ang kalaban. So, dito sa Pilipinas, tinaguri ang masiyahing bansa, Pilipino. Kasi walang niraras Lagi kayo nagsising. Kaya blooming at saka press kayo, di ba? Kaya laging masaya. Doon pagka nakita kayo ng maaliwalas na mukha doon, maganda at preskong mukha, Pilipino yun. Oo, Pilipino yun. Pagka maaliwalas mo, nakangiti yan lagi. Pero pagka yung nakabusangot siya, at lagi yun ang kalaban doon. Na-stress sila. Pero you have the right and authority to command. Kapag ka depression naman ang nararamdaman nyo, you have to command. Ang pangalan ng spirit na yon, depression. Then command the depression to go in Jesus' name. Huwag nyo nang pabalikin sa impyerno dahil hayaan nyo na lang si Jesus kung saan nyo nang dalhin. Kasi yung iba, nagre-rebuke sila, depression, I command you to go out in Jesus' name. Go back to hell. Huwag nyo na pong anuhin. Huwag nyo na sabihin, go back to hell. Hayaan nyo. Sabihin nyo lang, you go out and let Jesus send you wherever Jesus wants you to send. Ganun na lang ang command. Huwag nyo na ho. So, ganun ang kung ano yan, kung sickness yan, ang pangalan ng sickness halimbawa diabetes. Diabetes, I command you to go. Pero siyempre, pagka meron tayong mga sakit na ganito, you have to, tingnan din naman natin kung anong ginagawa natin sa katawan natin. Baka mamaya, kuman ka ng kuman, tapos hindi, yung mga bawal sa'yo, kinakain mo rin, wala ding silbi. Diba? Kuman ka ng kuman dito, I command you to go. Tapos, paglabas mo ng mga bawal sa'yo, no, babalansihin mo. Kailangan ng discipline din sa ating sarili, no? Halimbawa, nalulung ka, sadness. Pangalan ng spirit is sadness. Command it in Jesus' name. Kasi, yun yung authority na binigay sa atin ng Holy Spirit. Hindi tayo dapat maging talunan ng mga Kristiyano. Kinakailangan maging victorious Christian tayo. Hindi dapat na paglabas natin ng church nito, lalabas, nakayuko na naman, nandiyan na, talunan naman ako. Ano kaya itong mandirigma ni Lord na to? Paglabas na, talunan, nakayuko. Dapat paglabas mo, nandiyan yung ngiti mo, pagkatapos lumalabas, at pagka may lumalapit sa iyo ng nandiyan ang kaaway, you can command and use your authority in the name of Jesus Christ. So we need this power of the Holy Spirit para gamitin ito. So ayun po mga kapatid. Alam niyo po, meron ba ditong Restoring the Foundation, Pastor? Yung training, meron nun dito? Kasi Restoring the Foundation, meron dito ba sa Pilipinas? Meron kasi po ako natin nandun, RTF yung pangalan, Restoring the Foundation. At sabi nga nun, pagka nagko-command ka, halimbawa magko-command kayo, ito ang technique pagka magko-command kayo, halimbawa yung pinag-prepare nyo may napoposes siya ng demonyo, kukuman siya, no? O kaya sa ating sarili. Pagka meron tayong problema sa ating sarili, ito yung tinuro doon, no? Magko-command tayo, no? Ika-cast out natin yung spirit sa ating katawan. Kung minsan yung spirit, dito daw lumalabas. Huwag niyong pahintulutan yung evil spirit na dito lumabas sa truth kasi machuchok kayo. So, usually, pagka nag-command kayo, i-command yung gano'n, pagka meron kayo naramdaman dito sa kamay niyong lumabas na gano'n, that is yung evil spirit na nag-o-oppress sa atin. Hindi nagpo-possess sa'yo, nag-o-oppress. Nandyan yan Kumbaga sana sa balikat natin yan, yung whisper niyan, ganito ka noon, dati tanggalin, lahat yan, ibubulong niya. So,
Pagka nandyan na yan, command it in Jesus' name. Cast it out. Kasi days are evil, mga kapatid. Ayaw ng galit na galit ang demonyo o evil sa mga Kristiyanong katulad nyo. Kasi alam niya na kayo mga Kristiyano ang ginagamit ni Lord dito sa pag-expand ng kingdom at pag-win ng soul ni Jesus. So, when you command, use it in Jesus' name. Command it. Anong pangalan niya? Pangalanan nyo in Jesus' name. So, yun ang number 1 doon sa Singapore po, yung depression. At doon po sa mga members natin doon, meron tayong mga kapatid doon nagkakaroon ng depression. Ako din po, naging biktima ako ng depression. Ako din po, nagkaroon ako ng depression. But, thank God, because nandun yung Holy Spirit, hindi niya pwedeng i-possess yung atin sapagkat meron nga tayong power na Holy Spirit. I command you, depression, to go in Jesus' name. Huwag natin pahintulutan kasi pagka pinahintulutan yung pumasok iyan, paglalaroan kayo niyan. So, mawawala yung freedom nyo. Yung freedom yung maging masaya, wala. Yung freedom yung maging peaceful kayo, wala. Kasi, pinahintulutan natin na paglaruan tayo ng enemy. Kaya nga, pagka naalala ko yung story, ba't kaya pinagalitan to ni Duterte? Totoo naman, binigyan siya ng authority pagkatapos siya pang naging talunan. Tayo din mga Kristiyano, binigyan tayo ng authority, tapos tayo pang magiging talunan. Hindi naman dapat. Dapat maging nandiyan yung power at saka yung ni Lord. You can command in Jesus' name. Because yun nga meron tayong authority. Binigay kay Jesus yung authority sa heaven and earth. So we have also that authority na gamitin dito. Sabi ni Jesus, greater things pa nga ang magagawa nyo kung meron tayong faith sa Kanya. Higit pa doon sa... So, yun ang ini-urge ni Paul sa mga Galatian. So, kailangan natin yung walk by the Spirit sa verse 16. At pagkatapos po nun, yun po ang nais ni Paul. Sabi gano'n na, sa verse 18, but if you are led by the Spirit, you are not under the law. Yun nga, kasi sabi nga gano'n, itong mga Galatian noon masyado silang particular. Balik tayo sa mga Galatian, masyado silang particular sa kanilang tradition, sa kanilang mga belief, sa mga ano-ano man yan. Pero sabi nga nun, we are under the Spirit na yung guidance ng Holy Spirit nandyan, hindi na tayo dapat maging alipin pa ng mga bagay na ito. Ano mga kapatid, nakuha niyo ba yung message ni Lord? So, ngayon po, ano po ba ang hindrance sa ating pagiging Kristiyano? Ano po ba ang nagiging dahilan kung bakit sa ating pamumuhay bilang Kristiyano ay pakiramdam natin ibang lagi tayong talunan. So ngayon, kung ano man po yan mga kapatid, this is the time for us na i-command yan at sabihin na wala kang right sa aking buhay, umalis ka. So, ang gagawin natin mga kapatid ngayon, tayo pong lahat tatayo, tayo pong lahat tumayo. Kung maaari po bang ipikit natin ang ating mga mata at focus tayo kay Jesus? Kung sa oras na to, binigyan tayo ng freedom ni Lord. Freedom na ma-enjoy ang blessing niya. Freedom dito sa earth na maging pagpapala. Freedom dito sa earth na mamuhay na maging masaya, peaceful. Kung sa oras na to meron kang problema o depression o maaring bumabagabag sa iyong sarili, na nais mong makalaya dyan at nais mong magkaroon ng complete freedom kay Jesus, huwag ka kapatid na matakot na lumapit dito. Nandito yung mga leaders natin, nandito ang ating pastor, pagpe-pray tayo, at nandito tayo dahil mahal natin ang bawat isa at magtutulungan at magpapanalanginan tayo.
Kung nais mong makalaya dyan sa pagkakalipusta ng kaaway na yan, at yung bang hindi ka makapag-move on dahil sa hindrance na yan, huwag kang mag-atubiling lumapit dito at kami magpre-pray sa'yo. Habang nakapikit yung mata niyo, tinatawag ko yung mga musician. Alam niyo ba yung awit na The Spirit of the Lord is now on me? The Spirit of the Lord is now upon me to heal the broken heart and set the captives free.